Hello. Okay, good morning po ulit. So, recap po tayo, no? Recap ng ating natutunan last week. Natutunan po natin last week na tulad ng mga apostol, tayo pong lahat ay tinawag ni Jesus bilang kanyang mga disciple. So, alam natin, tutunan natin na magkaiba yung disciple sa mga apostles, no? So, natutunan din natin na tayo binago ni Jesus at patuloy na binabago para maging katulad niya o para maging Christ-like. At bilang mga disciples ni Jesus, dapat nakakasiguro tayo na yung ating ipinoproclaim o isinishare sa iba ay exactly the same doon sa pinoproclaim ng mga alagad, no? Hindi pwedeng magbago yung gospel. Kailangan, tulad ni Jesus na sabi niya, I'm the first and the last. I am yesterday, today, and tomorrow. I am Alpha and the Omega. So, hindi nagbabago. Ganun din yung gospel. Hindi dapat yon magbabago. So, yun po yung pinag-aralan natin. Natutunan natin last week. Today naman, titignan naman natin. No? Alam niyo bang merong kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos? Yung tinatawag nating kasalanan, walang kapatawaran. Alamin natin, ano ba yun? Ano ba yung kasalanan, walang kapatawaran? At tignan natin yung ibinibintang ng mga religious leaders kay Jesus na siya ay sira ang ulo at possess, no? Kaya nga title natin today is Crazy or Possessed. No? Kasi yan yung binibintang ng mga religious leaders kay Jesus. No? Text natin galing sa Matthew chapter 3 verse 20 to 30. No? Next week, huling verses na lang ng Mark chapter 3 yun. No? Papasok na tayo sa Mark chapter 4. Kumbaga, sa story natin, sa series natin, paganda na ng paganda yung eksena. No? So, tingnan natin. Ano sabi sa Mark chapter 20? Sabi, and he came home, and the crowd gathered again, so that they could not even eat a meal. No? Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao. Kaya hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Sabi, umuwi si Jesus. Saan ba nakatira si Jesus? Sa Capernaum. Diba? Doon sa bahay ni... Kayo bahay? Kay Peter, na alagad niya. Saan yung Capernaum? Sa Galilee. Sa probinsya. So sabi, minsan hindi na sila nakakakain. No? Si Jesus at yung mga alagad. Dahil sa dami ng ginagawa nila. Nalilimutan na nilang kumain. No, tayo minsan, pagka sobrang abala tayo, no, minsan nalilimutan na natin kumain. Lalo na pag wala magpapaalala, kumain ka na. No? Minsan, alauna, alas 2 na ng tanghali. No? Pag sobrang busy ka sa ginagawa mo, minsan, nalilimutan mo nang kumain. So sila Jesus, ganun din. No? Sobrang busy sila. Kaya nakakalimutan nilang kumain. Verse 21, and when his own people heard this, they went out to take custody of him, for they were saying, he has lost his senses. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang sawayin siya, dahil sinasabi ng mga tao na siya'y nasisiraan ng bait. So, his own people, ibig sabihin mga kamag-anak niya, kapamilya. So, ibig sabihin si Mary, yung mga kapatid niya. No, kasi si Jesus may kapatid, no? Tandaan natin yun, hindi lang siya ang anak ni Mary. Nung may panganak siya ni Mary, nagkaroon na ng anak si Mary at si Joseph. So, yung mga kapamilya niya na yun,
Pinuntahan siya, taga saan si Jesus originally? Taga Nazaret. No? Taga Nazaret siya, kaya nga Jesus of Nazareth. So galing Nazaret, yung kapamilya niya, pumunta ng Capernaum. Kasi nga, nababalitaan nila na sinasabi ng mga religious leaders na si Jesus daw ay nasisiraan ng bait. No? Sabi pa dito sa English, they went out to take custody of him. No? Yung word na ginamit, no, yung translation sa Tagalog, sabi, pumunta sila roon upang sawayin. Mababaw yung ginamit na word. Kung titignan natin yung word na custody, yan ang ginagamit sa mga taong inaaresto. No? Pag sinabing take custody, yan yung inaaresto, yung dinadala sa presinto. No? Sabi, pumunta yung kamag-anak no, para kunin si Jesus o i-arrest si Jesus. Ba? Kaya, no? Dahil ba sa hindi na siya kumakain, no? Baka iniisip na nilipasan ng gutom. No? Bakit nila nasabi na si Jesus ay nasisiraan ng bait, no? Hindi sinabi ng Bible yun. No? Hindi sinabi ni Mark. No? Sinabi lang sa Bible kung bakit, pero hindi sinabi ni Mark. No? Sabi nga natin, yung 4 na gospel, synoptic yan, magkakaparehas. Tapos iba-iba yung style ng pagkakakwento nila ng mga pangyayari. No? So, pagkatapos, ano yung pinag-aralan natin last week? Sino nakakatanda? Kasi hindi nabanggit sa Book of Mark yung pagpapagaling ni Jesus sa isang demon-possessed. No? Pinoses ng isang demon, yung isang tao, ginawa niyang pipi at bulag. No? At sa Matthew chapter 12, no, which ilalatag natin yung Matthew at saka Mark. Ang kasabayan nito Mark 3 is Matthew chapter 12. Sa Matthew chapter 12, verse 22, ikinuwento ni Mark, nung napagkagaling nila ng Jerusalem, may pinagaling si Jesus na demon-possessed, no? Napipi at bulag. No? Kasi last week, ang pinag-aralan natin yung pagkakapili ni Jesus doon sa 12, di ba? Doon sa 12 apostles. Pagkapili ni Jesus doon sa 12 apostles, meron nagganap na exorcism, no? Na pinalayas ni Jesus yung demonyo. So yun yung Messianic miracle number 2. Ano yung unang Messianic miracle? Pinagaling ni Jesus yung ketongin. No, yun yung unang-unang, kaya makikita natin yung 3 Messianic miracle. Ang pangalawang Messianic miracle, yung nasa Matthew chapter 12, which is hindi nabanggit ni Mark, no? Yung pagpapagaling sa isang demon possessed na bulag at pipi. No? So, yun yung pangalawang Messianic miracle. Okay, tandaan natin ha. First, pagpapagaling sa isang ketungin. Pangalawa, pagpapalaya sa demonyo na bulag at pipi. No? Yun yung pangalawa, no? Ngayon, dahil sa healing na yun, na ginawa ni Jesus, mas lalo siya naging popular sa tao. No? Kasi, yung mga religious leaders, yung mga eskriba, yung mga pariseo, alam nila yun. Na yung pagpapagaling ng ketongin, at saka itong pagpapalaya sa demonyo na pipi, Messianic miracle yan. Natangong Mesias lang ang makakagawa. No? Kaya nung malaman nila na si Jesus nagpagaling na naman at ginawa yung pangalawang Messianic miracle, mas lalo nilang gustong ipapatay si Jesus. No? Gusto nilang ipapatay, gusto nilang sirain si Jesus, gusto nilang i-discredit
yung mga ginagawa ni Jesus. Kaya ikinakalat nila yung istorya o yung kwento na si Jesus nasisiraan ng bait. No, sinisira nila yung credibility ni Jesus. No, kasi sa kabila ng dalawang miracles yan, tingnan natin kung gaano ka tigas yung heart nitong mga religious leaders na to. Sa kabila nung yung una, no, yung pagpapagaling sa ketongin, no? Siguro kung ako yung isa sa mga religious leaders, sasabihin ko, okay, tsamba. No? Pero dalawa na yung ginagawa ni Jesus na messianic miracle. Tsamba pa ba yun? So dapat by this time, no, dapat naniwala na sila na si Jesus yung Messiah. Pero hanggang ngayon, yung response nila, iba. No? Imbes na maniwala na sila na si Jesus ang Messiah, ay nag-isip pa sila ng masama. No? Paano nilang i-discredit si Jesus? No? Hindi pa rin sila naniniwala. Kahit yung mga kamag-anak, kaya nga pumunta at sinusundo si Jesus. No? Hindi rin naniniwala. Kung mabasa natin sa John chapter 7 verse 5, na ultimo yung mga kapatid ni Jesus, no, hindi naniniwala na si Jesus ang Messiah. No, nakakalungkot, no? Pero favor yun sa atin. Sa ating mga Hintil. So gusto siyang pigilan ng mga kamag-anak niya, no, para concern yung kamag-anak niya sa kanya. May concern yun. Kaya lang mali, wala silang faith kay Jesus. Kasi naliligan nila na kumbaga very hot na si Jesus. Hot na sa mga religious leaders. Kaya gusto nilang iuwi na sa Nazaret. No? Kaya yung word na ginamit, custody, arrest. No? At dahil sa eksenang ito, dahil sa pangyayari yun, yung pagpapalaya si Jesus ng demonyo na bulag at pipi, nagkaroon itong conversation na to sa verse 22. Okay? Dahil doon, nangyari itong usapan na to. Sabi sa verse 22, and the scribes who came down from Jerusalem, no, galing pa Jerusalem yung mga eskriba, were saying, he is possessed by Beelzebul. No? And he cast out the demons by the ruler of the demons. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Beelzebul. Nakapagpapalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. No? So ito yung sinabi. Ito yung ikinakalat ng mga skriba, no? Yung mga religious leader. Pinagkakalat nila itong kwento na to. No? So dahil nga ito sa second messianic miracle, naalarma na yung mga skriba. Aba, pangalawa naman yung messianic miracle to. From Jerusalem, kung saan naroon ang templo, kung saan naroon yung mga eskriba, pumunta sila ng Capernaum. No? Pinuntahan sila dyan nila si Jesus. At sinasabi nga itong mga kasinungalingan na ito. No? Sumunod, yung mga eskriba, yan yung mga law experts, tatandaan natin. Mga Pariseo din yan, pero sila, mga law experts yan. So, big deal na sa kanila yung pinagkagawa ni Jesus. No? Noong una, maliit na bagay na. Ay, napakalaking bagay na lahat ng ginagawa ni Jesus. Bakit? Kasi dumadami na yung follower ni Jesus. Di ba? Dapat alaman natin doon sa nakaraan nating sermon. Ang dami na sumusunod sa kanya, kaya pumunta siya sa dagat. No? At nagpahanda ng bangka in case na dumugin siya. Talagang very popular na si Jesus dahil sa ginagawa niya. Itong mga eskriba naman, kaya nagagalit sila kasi nalalagay na sa alanganin yung authority nila. Kasi kapag lubusang naniwala ang mga tao kay Jesus, madi-disregard yung authority nila. No, yung tao susunod kay Jesus na, hindi na sila susundin. No? Kasi sa dami ng tao sumusunod na kay Jesus. Dahil ginagawa ni Jesus, hindi na pangkaraniwan. No? Hindi na simple. So, madalit salita,
sinisiraan nila si Jesus. Kaya nga sabi, and the scribes who came down from Jerusalem were saying, sabi, were saying, sinisiraan nila si Jesus. Kasi yun ang nakikita nilang paraan para mawala yung o para matigil yung pagsunod ng mga tao kay Jesus. At sinabi nila, si Jesus daw, possessed ni Beelzebul. Si Beelzebul or si Beelzebub, yan ay mga pangalan na ginamit kay Satan. So sa madalit sabi, sinasabi ng mga eskriba, si Jesus daw possessed ni Satan. At nagpapalayas daw siya ng mga demonyo sa pamamagitan ni Satan. Yan yung ipinagkakalat nitong mga eskriba. Yung paninira nila, sinisiraan nila si Jesus sa panahon natin, ganyan din, lalo na ngayon, malapit na eleksyon. Uso na naman yung siraan. Ganun ang makikita natin, sila unang papanahon pa pala yung mga strategy na gano'n. Yung siraan. Yung sisirain mo yung pagkatao ng isang tao. Anong tawag doon? Slander. Yung paninirang puri. Slander ang tawag doon. Slanderous, kasalanan yun, nakalagay sa mga kasalanan yun. Verse 23, and he called them to himself and began speaking to them in parables. Sabi ni Jesus, how can Satan cast out Satan? Dahil dito pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sabi niya, papaanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kasi inuugnay ng mga religious leaders na yung pag ginagawa ni Jesus na pagpapalayas ay nagagawa niya dahil demon possessed siya. At hindi nang paratang nila kay Jesus. Ang tindi na paratang nila. Kumbaga, nagpa-practice si Jesus ng sorcery o pangungulam. So itong attack nila na ito kay Jesus, hindi lang yung pagkatao ni Jesus ang inaatake nila, kundi yung direktang gawa ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya nagagawa ni Jesus yun dahil sa Holy Spirit. So hindi lang si Jesus ang inaatake ng mga eskriba, kundi ang Holy Spirit at ang Diyos Ama. Kumbaga yung buong Trinity, inaatake nitong mga eskriba nito. At yung rebuttal o yung sagot ni Jesus doon sa sinabi nila ay isang parable. Dito na nagsimulang gumamit si Jesus ng parable. Kasi gusto ni Jesus nang ihiwalay yung mga outsiders sa insiders. Kasi ang purpose ng parable, ganun para ma-distinguish kung sino yung outsider sa insider. Outsider, yung sabihin, yung mga rejected ng Diyos, yung mga nireject ng Diyos. At yung insiders, sino man yung mga pinili. Sa pamamagitan ng parable, ma-distinguish sila, ma-identify sila kung sino-sino sila. Dahil sa ginawa dahil sa pangyayari na ito, sabi, and began speaking to them in parables. Dahil doon sa sinabi nila kay Jesus, nagsimula nang maggumamit si Jesus ng mga parables. Sabi sa verse 24, and if a kingdom, sabi nga pala ni Jesus muna, paanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili. Doon sa parable niya, at sabi sa verse 24, and if a kingdom is divided against itself, the kingdom cannot stand. Kapag naglaban-laban ng mga mamamayan ng isang kaharian, hindi magtatagal, mawawasak ang kaharian yun.
So yung sinabi ni Jesus na parable, very logical. So logical yun. Kung baga common sense lang gagamitin natin, malalaman natin na tama yung sinabi niya. Pwede ba yun na yung isang kaharian maglaban-laban yung mga sundalo niya, yung mga mamamayan niya? No? O kaya, sa panahon natin, magkaroon tayo ng civil war, ano mangyayari? No? Babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, magugutom tayo lahat. No? Yun yung sinasabi ni Jesus. Kung maglalaban-laban yung mga alipores ni Satan, babagsak yung kaharian ni Satan. No? May kaharian ba si Satan? Meron. No? Ninakaw niya kay Adan. Ang alin? Yung kaharian. Anong kaharian yun? Itong ginagalawan natin ngayon. No, si Satan ang sa ngayon, sa panahon ngayon, si Satan ang nag-ahari dito. Kaya nga ang mundo, pag sinabi mo mundo, makasalanan yan. Kasi si Satan ang hari dyan. Kaya huwag kayong mag-i-invest dito sa kaharian na to. Mag-invest kayo sa kaharian ng Diyos. Kasi dito sa kaharian na to, si Satan ang hari dito. Yung i-invest nyo dito sa kaharian na to, dito sa world, hindi nyo madadala yan pag namatay kayo. Kaya mapunta kayo ng impyerno, kaya mapunta kayo ng langit. Iwan yan dito. No? Okay sana, kung maiwan dito, langit ang punta mo, ang mabigat, naiwan na rito yung in-invest mo, sa impyerno ka pa pumunta. Yun ang mabigat. Ha? So nakita natin yung parable ni Jesus, very logical. At nais i-demonstrate ni Jesus o pakita ni Jesus na mayroong dalawang kaharian. No? Yung kaharian ni Satan, which is this world, at yung kaharian ng Diyos. No? Dalawa yung involved na kaharian sa buhay natin. So, kanino kaharian ang gusto natin? Yun ang tanong. Gusto ba natin yung kaharian ni Satan o yung kaharian ng Diyos? Tayo na ang sasagot dyan sa sarili natin. Ha? Kasi mabigat yung paratang ng mga iskriba kay Jesus, ng mga religious leaders. No? Now, bakit ba gano'n na lang yung paratang nila? Kasi mabigat yung ginawa ni Jesus na pagpapalayas kasi nga messianic miracle. No? Okay, so ang sabi, casting out. Okay? Hindi binding, ha? So, klaruhin natin, magkaiba yung casting out ng demon o pagpapalaya sa demon kaysa yung ginagawa ng ibang mga mananampalataya ngayon na binabind nila yung demonyo. No, makita natin ultimo si Jesus, hindi pa niya binabind yung mga demonyo kasi may purpose pa yan. Kaya tayong tao lang, mas lalong hindi natin kayang i-bind ang mga demonyo, pwede natin silang i-cast out. Bilang mananampalataya, meron tayong authority to cast out demons. No? So casting out lang, hindi binding ang ating authority. Linawin natin yan. No? Yung ginawa ni Jesus na palayasin, yung isang Jew, yung isang Hudyo na inaalihan ng demonyo. No? Kasi, bakit sa Mesaya lang ang pwede makagawa nito? Ganito. Pagka mag-exorcism o magpapalayas ka ng demonyo, kailangan alamin mo yung pangalan ng demonyo. No, kailangan mong alamin yun. At yung demonyo na kumisan, may mga kasama pa yan, nasa under authority niya. No, kumisan nga, sinasagot ng demonyo kay Jesus. Ano pangalan mo? Legions. No? Pag sinabing legions, napakaraming demonyo niya. No? Bihira yung isang demonyo lang na sumasapi sa tao. No? Kay Judas, pag si Satan ang sumapi, siya lang. Kasi very powerful si Satan sa lahat ng demons. No, pero pag yung mga alipores niya lang, kadalasan legion siya. Dahil 1/3 ng angel sa langit ang sumama kay Satan, kung gaano karami yun. No? So, kung sino yung magsasalita, yung nangingibabaw dun sa demon possession, yun ang leader. So, kailangan mong alamin yung pangalan nun demon.
No? So, kunyari, kakaus ka o yung demonyo, sabihin ko, anong pangalan mo? No? Nasagot siya kung anong pangalan niya. No? Kasi meron tayong authority. Binigyan tayo ng authority ni Jesus na mag-cast out ng demons. Pag sabi niya ng demon, ng pangalan niya, pwede mo na siyang paalisin o i-cast out. No? Eh, kung pipi yun, at paano niya masabi kung sino siya? Di ba? Pipi. Paano niya masabi kung sino siya? So, tanging Mesaya lang makakagawa, no? Makakapagpalayas ng demonyo nang hindi na tinatanong yung pangalan. Kaya yung ginawa ni Jesus doon, na miracle, na pagpapagaling, pang Mesaya lang yun, hindi yung kaya ng kahit na sinong tao. No, yung hindi niya kaya sabihin yung pangalan niya. Kaya yung mga tao na-amazed doon sa ginawa ni Jesus. Aba, walang makakagawa nito. No? Kasi yung mga Pariseo, yung mga religious leaders, nag-i-exorcist din yan. Ginagawa din nila yun. Kaya alam nila yung rules na yan. Kaya nung na-amaze yung mga tao, yun ang ayaw ng mga religious leaders. No, ayaw nilang maniwala ang tao na si Jesus ay Messiah, kaya sinisiraan nila. Kasi alam niyo ba, anong panahon noon, biblical times, meron tayong mga Jews, ang tawag sa kanila, nag-ooperate sila sa tinatawag na leadership complex. Ibig sabihin ng leadership complex, kung ano sabihin ng leader, susundin nila. No, kaya nga leadership complex. Kaya itong mga iskriba, mga pariseo, kung ano sabihin niya sa mga tao, susundin ng mga tao yan. No, kasi tingin nga nila sa mga religious leaders, sila yung mga tao dapat mong gayahin para maligtas ka. No, kaya ngayong sinasabi ng mga iskriba na si Jesus ay demon-possessed din, ang purpose nila, para maniwala rin yung mga tao. So maraming tao naniniwala sa ikinakalat nitong mga religious leaders na to. No? Kasi, yun ang sinasabi ng mga iskriba, paniniwalaan nila yun eh. No? Na ginagamit ni Jesus yung authority ni Satan para magpalayas din ng demon. Pero simple lang ang sagot sa kanila ni Jesus. Siguro sabi ni Jesus, kung may common sense kayo, hindi nyo sasabihin yan. No? Verse 25, sabi pa, and if a house is divided against itself, that house will not able to stand. No, kung naglalaban-laban naman ang mga magkakasambahay, hindi rin magtatagal ang sambahayan ngayon. Common sense ulit, no? Tama. No? Sa loob ng bahay nyo, pag nag-aaway-away kayo, magiging matatag ba yung pamilya nyo? Hindi. Maaaring lalayas yung iba dyan. No? Alis na. Ikaw ba tatagal ka sa isang bahay na puro awayan ang nangyayari? So, hindi ka tatagal. Ang gagawin mo, hahanap ka na lang ng ibang lugar o ibang matitirahan. Yung may kapayapaan. No? Kaya yung sinasabi ni Jesus sa kanila, puro common sense. No? So, itong mga religious leaders na to, itinatanim nila sa isip ng mga tao na si Jesus inilalayo kayo sa tunay na Diyos. No? At sa Torah at sa kautusan, inilalayo kayo. Kaya hanggang ngayon, ngayong present time, kapag pumunta ka sa Israel, kumausap ka ng Hudyo, banggitin mo yung pangalan ni Jesus, duduraan ka sa mukha. No? Duduraan ka sa mukha ng Hudyo. Tanungin mo, kilala mo si Yeshua, duduraan ka sa mukha. Galit na galit sila ngayon kay Jesus. Kasi nga, siniksik nito mga religious leaders sa isip nila na inilalayo sila ni Jesus sa tunay na Diyos. No? At sa kautusan. Kasi nga may mga sinasabi si Jesus na ganito, ganito. Wala sa kautusan yan. No? Ganun na sinasabi nito mga religious leaders na to. Hanggang ngayon, no? Pag pumunta ka sa huwag mong babanggitin si Yeshua sa kanila. Ultimo bata, banggitin mo. Kilala mo si Yeshua, tuturaan ka ng bata. Kaya yung tribulation, nakahanda para sa kanila.
No? At malalaman natin kung bakit hinanda yung tribulation dahil sa pangyayaring ito na inaaral natin ngayon. Kaya magkakaroon ng tribulation. Verse 26, no? Parable pa rin, no? Parable pa rin ni Jesus. And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand. But he is finished. No? Hindi naman kapag naghimagsik si Satan laban sa kanyang sarili at magkabaha-bahagi ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. No? Again, common sense. Kasi sa scripture, minsan, unang-una mong gagamitin dyan, common sense. No? Pag hindi kaya ng common sense, tsaka mo basahin sa scripture. Kaya si Jesus, pag nagbigay ng parable, common sense muna. No? Bago mo hanapin sa scripture. Kaya sa parable ito, sinasabi ni Jesus, yung sinasabi ng mga Pariseo, inconsistent at illogical. No? Sinasabi nung ni Jesus sa mga Pariseo, yung sinasabi nyo inconsistent at illogical. Sinasabi nyo na ako nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng power ni Satan. Eh kayo, yung ginagawa nyo pagpapalayas, kanino galing yung power? Eh di kay Satan din. No, yun yung sinasabi ni Jesus sa kanila. Kasi sila mga Pariseo, nag-i-exorcism din. No, ito yung bagay na bagay sa kanila. Tanggalin mo muna yung troso sa mata mo. Bago mo tanggalin yung puwing ng kapwa mo. Itong mga Pariseo to. Grabe pagka-hypocrite nito mga Pariseo na to. Grabe. No? Sila man, nagpa-exorcist din. So ang tanong, kung sinasabi nyo si Jesus galing sa demonyo, kayo rin galing sa demonyo. No? Kaya lang, dinadaan sila ni Jesus sa parable, no? Mga hipokrito, mga skriba, mga religious leaders na to, sila lagi ang tama. No? Nakita ba kayo ng taong gano'n? Na tingin nila sa sarili nila, sila lang lagi yung tama, hindi sila nagkakamali. No? Hipokrito ang tawag doon. Hanggang ngayon, maraming taong ganyan. Na tulad ng mga religious leaders na ito. Kaya, meron nakalatag na tanong para sa mga Hudyo. Sino paniniwalaan niyo? Si Jesus o yung mga religious leaders? No? Nakalatag yung tanong na yun. Si Jesus o yung mga religious leaders? Malalaman natin kung sinong pipiliin nilang paniwalaan. Sa tingin niyo, sino paniniwalaan nila? Ha? Okay, mamaya makikita natin yan, no? Sabi sa verse 27, but no one can enter the strong man's house and plunder his property unless he first binds the strong man, and then he will plunder his house. Ito, hindi na kaya ng common sense to. Kailangan ito, gagamitan mo na ng 3 steps in interpretation to. Subalit hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas, malibang gapusin mo sa bagay. Common sense pa rin, no? Kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ng kanyang bahay. Totoo. No? Pwede pa rin palang gamitin ng common sense dito. No? So kapag magnanakaw nga naman, kailangan gapusin mo muna yung pinakamalakas doon sa bahay na yun para manakawan mo. No? Sino ba yung strong man na yan? No? Strong man na yan si Satan yan. No? So ibig sabihin, kailangan mo munang gapusin si Satan. No? House. Isa-isa natin para maunawaan natin kung ano ibig sabihin ng verse na to. Strong man si Satan yan. House. No? Yung house naman, itong mundong ito, yung kaharian ni Satan. No? Nandyan yung sakit, yung mga demonic possession, kamatayan, no? Addictions, lahat-lahat. Sa loob ng house ni Satan. No?
So sabi, hindi kayo makakapasok, but no one can enter the strong man's house, sa mundo ni Satanas, at kunin yung kanyang property and plunder his property unless he first binds the strong man. Okay, so sino yung he? Sino yung pupunta sa bahay ni Satan para gapusin siya? Si Jesus. No? Pupunta si Jesus para igapos si Satan, yung strong man. Kasi si Jesus lang may kakayanan nun, hindi tayo. Wala tayong kakayanan i-bind si Satan. At sabi, and then he will plunder his house. Ano ibig sabihin nun? Plunder his house. No, palalayahin niya na lahat ng mga nasa curse ni Satan doon sa bahay na yun. No? Kasi lahat yung kay Satan eh. Pag nagapos na Jesus si Satan, yung kay Satan magiging kanya na. No? Kaya nga yung mga Hudyo ng panahon na ito, na-miss nila yung kingdom coming, no? Yung pagdating ng kingdom, na-miss nila. Kasi ayaw nilang makita yung katotohanan. No, ayaw nilang tanggapin si Jesus bilang Messiah. Kaya na-miss nila yan. Kasi matigas sa kanilang puso. No? Matigas sa kanilang puso. Pero yung pagka-miss nila ng kingdom coming, naging curse yun sa kanila at naging blessing naman sa atin. No? Dahil sa pangyayaring yun, umabot sa atin yung salvation, yung kaligtasan. No? At ang pangyayaring ito, napakalaki ang magiging impact sa mga Hudyo. Napakalaki. No? 28. No, so yung 27, pag binasa natin, kaya na natin ipaliwanag sa ibang tao yan, ha? Kung ano ibig sabihin yan, ha? No? So sabi sa 28, truly I say to you, all sins shall be forgiven the sons of men, and whatever blasphemies they utter. No? Sabi, tandaan ninyo ito, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Meron pa yan sa 29. No? Pero, decipher muna natin ito. Blasphemy. Ano ba yung blasphemy? No? Sabi natin kanina, paninirang puri. Yun ang blasphemy. Sin of slander. Paninirang puri. Pero kanino? Kapag tayo yung sinirang puri, hindi blasphemy tawag doon. Kasi tao tayo. Kanino tatawagin na blasphemy? Kapag Diyos ang siniraan mo, yun ang blasphemy. No? Paninirang puri sa Diyos. Paglapastangan sa Diyos, yan ang blasphemy. Paglapastangan sa gawain, sa mga ginawa ng Diyos. Kunyari, nilapastangan, ay, hindi naman ang Diyos ang gumawa sa mundo. Blasphemy yun. No? Yung mga gawain ng Diyos. No? Ay, hindi naman Diyos ang nagtatag ng church. Blasphemy yan. No, yung OMG, blasphemy yan. Bakit mo gagamitin pangalan ng Diyos sa mga kalokohan mo? No, nagulang, meron ko nakita, OMG. No, you shall not use my name in vain. No, ang tao, baliwala sa kanila. OMG. No? Ginagamit mo in vain pangalan ng Diyos. Kaya makikita natin ang mundo ngayon. At hindi na terrible na ang mundo ngayon. No? At sinasabi dito, lahat ng kasalanan ng tao pwedeng patawarin. No? Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng atoning work ni Jesus. Yung ginawa ni Jesus sa krus. No? Sa pamamagitan ng lahat ng kasalanan ng tao pwedeng patawarin. At lahat ng blasphemy, pwedeng patawarin, no? Patatawarin ng Diyos yan. Yung mga blasphemy natin, OMG, hingi mo ng tao sa Lord, patatawarin yan.
No? Yung mga Amerikano, mas matindi kung saan nila gamitin yung pangalan ni Jesus. No? Kung manood kayo ng mga movie, yung mga medyo mga crime, mga krimen, matindi. Talagang yung pangalan ni Christ, ni Jesus Christ, gagamitin talaga sa mura. No? Yung mura nila, igigitnahan nila yung pangalan ni Jesus. No? Grabe talaga. Sabi ko, grabe itong mga tao na to. Okay, so sa verse 28, sabi, lahat ng kasalanan pwedeng patawarin. Sabi naman sa 29, but whoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness. No? But is guilty of an eternal sin. No? Sabi, ngunit ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Sapagkat ito'y walang hanggang kasalanan. Meron palang kasalanan, nag-iisang kasalanan, na walang kapatawaran ay hindi pwedeng patawarin ng Diyos. Yung pag-blasphemy sa Holy Spirit, no, sabi katumbas niyan, eternal sin. Okay, ano ba itong blasphemy of the Holy Spirit? Bakit saan ba ginamit ni Jesus to? Itong term na to ginamit ni Jesus sa rejection ng Israel sa Kanya. No? Nationally, no? Si Jesus ni-reject nationally. Sabihin ng buong bansang Israel, ni-reject siya. No? Ni-reject siya bilang king, ni-reject siya bilang Messiah. At paano sila nag-blasphemy? Paano nila nag-blasphemy yung Holy Spirit? No, kaya nga sabi kanina, na si Jesus daw nagpapalayas ng demonyo kasi siya ay demonyo, ay demon possessed siya. Eh sino ba nasa katawan ni Jesus? Di ba yung Holy Spirit? So sinasabi nitong mga tao na to, itong mga iskriba, na yung Holy Spirit, demonyo. No? Sinasabi nila yung ginagawa mo, gawa ng demonyo. Eh, yung ginagawa ni Jesus, sino ang in control? Di ba Holy Spirit? Kaya, nagkaroon sila ng blasphemy sa Holy Spirit. National rejection. Sa kabila ng mga ginawa ni Jesus, na pagpapakita ng mga miracles, yung messianic miracles, sinasabi pa rin nila. No? Siyempre, ang may gawa nun, Holy Spirit, dahil sa panahon na to, si Jesus ay tao. So, yung ginagawa ni Jesus, sinasabi nila, gawa ng demonyo. So, blasphemy of the Holy Spirit. No? Ano man ang gawin ni Jesus na pakita, hindi pa rin kinilala ng buong Israel. No, kasi kung tinanggap lang ng mga Pariseo ng Israel si Jesus na kanilang Messiah or Savior, wala na, kingdom coming na. No? Wala tayo ngayon dito. No? Pero hindi tinanggap ng mga Israelita yun. Kaya yung refusal na rejection ng mga Israelita kay Jesus nagresulta ng unforgivable sin. No? Which is a national sin. Ang unforgivable sin, national sin yan. Hindi yan pwedeng makumit ng individual na tao. Okay, tatandaan natin yan, ha? Na hindi pwedeng makumit ng isang tao, kundi national sin yan. Okay, kaya hindi na yan pwedeng mangyari. Bakit hindi na pwedeng mangyari? Kasi wala na si Jesus dito sa lupa. Nasa langit na si Jesus. No? Wala nang magbablasphemy sa Holy Spirit. Nationwide, no? Kaya hindi na pwedeng mangyari yan. So, in short, lahat ng kasalanan, forgivable pa rin. Pinakita lang ni Jesus dito kung bakit magkakaroon ng tribulation. Ito yung dahilan. Dahil sa unforgivable sin na yan.
magkakaroon ng tribulation. Yung tribulation period, ang purpose doon para sa mga Israelita. Konsekwensyon ng pag-reject nila kay Jesus. Konsekwensyon ng unforgivable sin. Konsekwensyon ng blasphemy nila sa Holy Spirit. No? Kaya mapalad tayo, hindi tayo, lahat ng kasalanan natin pwedeng patawarin. Naintindihan niyo ba kung ano yung unforgivable sin? National sin yun. Okay, so pag may nagtanong sa atin yan, may papaliwanag na natin, alam na natin, no? Sabi pa sa 30, because they were saying he has an unclean spirit. Pag sinabi mo unclean spirit, demon spirit yun. No? Pero kahit gano'n ang nangyari sa Israel, bagamat ni-reject nila si Jesus nationwide, no? As a nation, meron pa rin tira. Anong tawag natin sa tira na yun? Remnant, no? May remnant palagi para patuloy ang communication ng Diyos sa Israel. May remnant, kaunti. No? Yung last time na narinig ko, sabi na mga sa 3% daw ng population ng Israel, yung remnant, 3% lang. So kung 10 billion sila, ba? Hindi ko alam, ilang million sila. 3% lang noon ang remnant, no? Kasi kailangan ng Diyos na patuloy siyang makipag-communicate sa Israel. At yun din ang naging way, no? Para umabot sa atin sa ating mga Gentiles. Kasi tayo, consider tayong Gentiles, hindi tayo Hudyo, no? So yung salvation umabot sa atin dahil sa ginawa ng rejection ng Israel kay Jesus. So, ganoon yung pag-ibig ng Diyos sa atin, no? Makikita natin dito yung pag-ibig ng Diyos. No? Na hinayaan niya magmatigas ng ulo yung pinili niyang bansa. No? Siya pumili sa Israel, eh. Pero hinayaan niya, pero hindi siya nagpatigas ng ulo, no? By default, matigas talaga ang ulo ng mga Israelita. Yung heart nila, matigas. So, hinayaan lang ng Lord yung ganong kalagayan nila para umabot sa Gentile nation. Sa atin, yung kaligtasan. So, yung pag-ibig ng Diyos ang makikita natin doon. Mercy, no? Kaya nga yung salvation natin by grace. Hindi natin deserving. No? Bagamat, in reality, tulad din ng mga Hudyo yung ating mga puso. No? Tulad din naman ng mga Hudyo yung ating mga puso. Ang tao, by default, napakatigas ang puso. No? Kaya kung walang grace, walang salvation. Hindi tayo lalapit sa Diyos, eh. By default. Ha? Kung hindi tayo bigyan ng grace. At sa loob ng grace na yun, ano yung kasama? Bakit natin hinahanap ang Diyos? Ano nangyayari sa atin? Transformation, ano tawag natin doon? Regeneration. No? So kung hindi mangyayari yun sa atin, wala rin, i-reject din natin si Jesus. Kung anong ginagawa nito mga Hudyo na to, ganun din ang gagawin natin. Kaya mapalad tayo dahil meron tayong ganun. No? Ang mga Hudyo hindi sila ginano ng Diyos. Hindi sila ni-regenerate, hindi sila tinransform. Kasi kung ni-regenerate o tinransform din sila, tatanggapin nila si Jesus. Hindi nila i-reject yun. So, dahil pa rin sa biyaya, no, ng Lord, kaya tayo naliligtas. At sa ating pagtatapos, no, we acknowledge Jesus' claims about Himself. Ina-acknowledge natin yan bilang mananampalataya. But we are still quite capable of ignoring His commands on how we are to live. Kinikilala natin ang ayam ni Jesus tungkol sa kanyang sarili. Yes. No. I am the Lord, yes. Ina-acknowledge natin yan. Si Jesus is our Lord. Ngunit, may kakayahan pa rin tayong baliwalain ang kanyang mga utos kung paano tayo namumuhay. Bagamat ina-acknowledge natin, kinikilala natin yung mga pahayag ni Jesus tungkol sa kanya, namumuhay pa rin tayo ng nag-disobey, no?
we are still living in disobedience. No? Kasi hindi sapat yung kilala natin si Jesus. Hindi sapat yung kinikilala natin yung pahayag niya. Hindi sapat yung kilala natin kung sino siya. No? Anong dapat? Kailangan din natin sundin yung kanyang mga utos bilang patunay na kinikilala natin siya. Sabi sa John 14, kailangan merong fruit. No? Malalaman lang ng mundo na tayo'y disciples or followers ni Jesus kung tayo'y mamumunga. Ano yung sabihin yun? Nung mga kamangga dito sa balikat mo, dito sa siko mo, dito sa balikat mo, ubas, hindi, no? Fruit. Anong klaseng fruit yun? Yung good works. No? Ano sabi sa Galatians? Yung fruit of the Spirit, kailangan makita yun sa atin. Yun ang isang katibayan. At talagang sumusunod tayo kay Jesus. Madaling sabihin na, kilala ko si Jesus. Niligtas ako ni Jesus sa aking mga kasalanan. No? Kilala ko yan si Jesus, anak ng Diyos siya. No? Hindi sapat yun kasi si Satan, alam niya rin na si Jesus, anak ng Diyos. Nanginginig pa nga, sabi ni James sa Book of James. So kailangan may works, may fruit. No? So kailangan nating sundin yung mga utos niya. Hindi lamang kilalanin siya. No? Ano yung kanta natin kanina? Sa opening hymn? Trust and obey. Hindi trust lang. No? May kasamang and obey. Hindi trust lang. Kailangan natin obey. Kasi yun ang patunay na tayo alagad ng Diyos. Susunod, kaya nga follow Jesus. No? Di ba yung mga binabautismo natin, anong sabi? Ano yung kinakanta natin? I have decided to follow Jesus. No? Hindi yung follow na pag naglalakad si Jesus, nakasunod ka sa likod. No? Hindi yun ang tinasabing follow doon. Follow is to obey. Sundin mo yung ginagawa niya, ay yung inutos niya at gayahin mo yung ginawa niya. Yun ang tinatawag na following Jesus. So, required yan sa atin bilang mananampalataya. Hindi yan optional. Required yan. Kasi kung hindi tayo susunod, hindi tayo pwedeng tawagin mananampalataya. Okay? Kasi kung hindi tayo susunod, katulad din lang tayo ng bansang Israel.